Before pa man na mamimpitan to sa Yesu Cristo, we are in the battle na. Pero without our knowledge na nasa battle pa yan kita. Pasunod lang kita ning mundo, pasunod lang kita ning kinaban, pasunod lang kita ning Satanas. Di tayo alam na nasa battleground pa yan kita. That we need to combat him, we need to be against him. Pero salamat sa kagurangnan, kasi nung time na namipitan ta sa Yesu Cristo, nung time na namulat kita sa katotohanan, naalaman ta na may victory pala sa battle na ini. Kanginot na panahon na bago pa kita Kristyano, di pa kita nakamipit sa kagurangnan, ang kakampitan nita is kinaban. Talagang sulit nito yung pleasure, yung pagkakasala, yung kaugmahan, the entertainment itself, i-enjoy na talaga ito ang dati. Nakakampita pa sa Satanas. Quote-unquote, yung mundo mismo. And gabus nakakampi ng Diablo is kayo ay nagkaguranan. Kaya ka mga panahon, na di ta pa alam sa sarili nita na pagkakasala is against the Lord, kayo ay taang kaguranan. Pero ngunya na alam ta na ang pagkakasala pa yan, ang patuloy na pagkakasala at patuloy na gibuhon nito is we are waging war against God. Pero nung namipitan ta si Yesu Cristo, nag-present siya ng contract of agreement. Kung ikaw makampi sa kuya, alog kayo ng same future. Kung ikaw makampi sa kuya, pero may takang iibahan. Kung ikaw makampi sa kuya, ialay mo ang buhay mo para sa kuya, itaw mo ang buhay mo para sa kuya, ini ang gigibuhon ko para sa imo. Will you? Nakikipaglaban kita, kasi dating sa tuya na ito. Bako so nakikipaglaban kita kasi gusto tang makuha ito. For example, Lord, I am battling with this sin. Paulit-ulit na lang nagigibuni ko. Paulit-ulit na lang akong garagal sa imo. Hey, tugang! Remind of yourself that you are the righteousness of God in Christ Jesus. Hindi na ikaw ito. Patuloy mong tayuan yung righteousness na tinaw sa imo ni Kristo. You will never ever gain it by your sweat. Tindugan mo na ka ni Kristo. Ang enlistment na initabi is naniwala ako na ginib mo na ni kagurangnan pilang bulan, pilang taon na sa mga buhay nita. Inabot na kita ng Diyos. Tama po ba? Ininlist na kita ni kagurangnan. Kabali na kita, kaisa na kita, kasayaw na kita, kabaro na kita. But this preaching will remind of our job description as enlisted. Anong nangyari sa Indo? Tigtawan ka mo ng full armor hay na. Pinaulog na ng problema ng buhay. Kay no, rabing kay Weno. Ever since, sustain niya ang trabaho niya. Di nagbago. Even ang mga tactics, strategies na nagbago sa niya. May pasok kayo ay sustain ang trabaho. Kita, ini yung mga expectations na dapat iguang sa long enlisted. Number 1, enlisted are expected to surrender his or her former enlistment. Kailangan nita mag-resign duman sa former enlistment nita. Yan po ibig sabihin dyan. Romans 12:1 and 2. I appeal to you therefore, brethren, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not conform to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Kailangan tapong hupunon ang dating pag-iisip nita before kita magyakabuya sa mission na yapatahak sa tuyan kaguranan. Kasi sa war, they are pwedeng double-minded. Lalo na Kristyano ka dapat abanting permi ba kung atras abanting. We need to surrender our former enlistment para dahil pag-aatras na mangyayari. Lord, pagka din ako yung laban, hindi maatras na lang ako. Yan yung inot na mindset nung naging Kristyano kita. Pero ngunyan, habang kahalalong kita, dapat ang mindset nita, Lord, kanina ko yung ini, tabangan mo ako, Lord. Ang former enlistment nita, paano? Paano magdalaga ng salang body kung pilay? Dapat ang mga Kristyano ang gawaging war. Siya ang nangangat. Dapat we need to know in ourselves na kita is a winning side. Kapag panalo ka, di ka takot-takot. Gabus na armas, gabus na baka ngayon po sa war, kaya as-adyan sa imo, siya matakot. Hoy, daw dapat may lagitan kita.
Uluay daw, mayagadan kita kasi mga warrior. Bakit ano? We are a warrior, not a warrior. Uluay daw, dapat mayagadan kita. And that is yourself. 2 Timothy 2:4, no one serving a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer. Ilistado ka na nagipuhon ang kalooban ni kagurang na dapat tingin ng mga bagay-bagay na mga pagdistraksi mo para gipuhon ang bagay na niya. And sabi niya duman no serving a soldier gets entangled in a civilian affairs. Dapat ang mga enlistadong Kristyano, oportunista, habang katrabaho, kung ma-share na ako ng word, we take every opportunity. Sabi nga ni Paul, let's redeem the time. That's part of redeeming the time, right? It's a privilege to be called as an enlisted. Kasi sa kanila ako'y na tao, nagpalista, nagpa-qualify. Ikaw ang napili na maging sundalo ni Kristo. Uturon ko, dapat hindi na ikaw yung pinaglalaban ngayon. Kasi tapos na, alam mo na pinaglaban ka. Ngunit makipaglaban ka naman. Because there's someone, sina Pablo, nakipaglaban sa panahon ninda na ang katatayan mo ni kagurang na makabot sa presenteng oras na ini. Kung hindi sila nakipaglaban against those persecutions, ang katatayan mo ni kagurang na naabot pa sa kinabanta mo yan, dahil po, kung kang inot na panahon ng pakikilabang, ang kalakaran sa mundo is pakikipaglaban sa mundo is mag-aday, mag-graduate, magtrabaho, mag-earn. Uya, sa satuyang mundo, ang mundo ng mga Kristyano, tagapagmana, the heirs. Kasi hindi lang yun. We are called for a greater battle. Ang pagiging enlisted mo tabi is not because of your qualification. It's not because of your quality. It's not because of what you have. John 15:16, I have chosen you. I have appointed you. Sige daw. You did not choose me, but I have chose you and appointed you that you should go and bear fruit, that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father is in my name, He may give it to you. Next time, other verse. But God chose what is foolish in the world to shame the wise, but chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing the things that are. Hanggang sa punto, sa ruro, na dapat ma-realize mo that you are nothing, that you are weak, you are not strong, you will not be strengthened. Paano mong, hanggang di mo ma-realize that you are empty, paano ka pupunoon? Hala, Lord, weak ako, pinili mo ako. Oo naman! Kasi palalakisin kita. Lord, yata daya ako. Oo naman kasi bibigyan kita. He is not looking. He is not after what you have. He is after of what you can do with Him. Expected kapag nagparehistro ka sa trabaho, kapag nagpasa ka ng resume, expected kapag na-hire ka, you will do the job description that is demanded by the company. Right? Likewise, God has qualified you. God has enabled you. God has empowered you to do the job of the mission. To do the mission. The purpose. The goal. The objective. And kita bilang enlisted, dapat you are committed to do that. Kaya mind you mga tugang ko, napaka-risky na naging Christian kita, nagkatan kita ng church, nagsurrender kita ng buhay, na di kita disciple. Di kita patutuyo. Kasi ang nirawagan mo spiritual realm, spiritual battle. Napansin niyo ba? Nung bago kitang Kristyano, ang basic things na mga quote-unquote white lies is okay lang. Pero ngunit naging Kristyano kita, grabe na kutot-intagan mo na, no? Mali ni. Silyado ka dahil enlisted ka. Ang banal na espiritu ang katamkan sa imo. Commitment to the mission involves yung understanding, ano ba ang role ko, Lord, sa mission na ini? Kung ang mission ni kagurang ng gabus na tao, makadaw ning tatayamon niya, gabus na tao, dahil mag-perish, dahil magpunta naman sa eternal destruction, kung ang mission ni Lord, iligtas naman. Lord, anong role ko sa trabaho ini? This commitment is reflected in our daily lives. When we align our actions, thoughts, and priorities with God's will. Dapat alam mo yung commitment mo, alam mo yung priorities mo na naka-inline sa God's will, naka-inline sa mission, ito garangan. Alam mo na
ang season mo ngunyan pag-aday, makomit ka sa relationship. May battle na di matigalaw ni kagurangnan, ikaw lang ang gahanap ng digmaan. Specifically sa mga kabataan, you're battling with that emotion kasi you waged the war ever since nagpun ka na dumaan, nag-enter ka sa relationship, tapos yung bihari na Lord, gadin, nag-battle na talaga. That's in the battle, yung battle na dapat wala ka naman dapat duman. Imbis na ang yagi mo ang mission is yung mission ng kagurangnan, is hindi na kasi iba ng battleground, iba na yung battle na yung paglaban mo. When God enlisted you by grace, He is sure about it. This enlistment must change our lifestyle. Is there something that changed within themselves? The lifestyle, the habits, the mindsets, may pagbabagong nangyari, right? Must change our lifestyle. The way we think, the way we behave, the way in action must change. Hindi lang makapagtapos kundi yung glory na nikagurangan. Hindi lang yung makapag-put up ng successful na business, kundi does it glorifies the Lord? May glory ba naman ng Diyos? Hindi lang yung maging CEO ka, kundi may glory ba naman kaguranan? Permissive na magyawag ka mo sa relationship, but it's not beneficial sa mga kabataan, but it's not beneficial to most of us. Alam niyo ito, na di man talagang impact sa ibang mga tao, isipin na di man talaga impact na di ako magpasimbahan. Ano naman kaya talaga ako magpasimbahan, no? Kristyano pa man syempre ako, pero that is permissible, but that is not beneficial at all. Kapag enlisted ka, dapat ang permi mong yahanap is yung ma-benefit ng kadakyan. Nagutom ako, magbakay daw ako ng dulce. Di ka dapat magbakay ng sayo lang, kasi may kataning ka. Our life must mirror God's enlistment. Trusting the Lord. Nasa battle, bakit na nasa battle? Nasa battle. And the Lord has sent you to the battle, to the war. O Santos, punta ka duman kasi may digmaan. Yung pagiging mindset mo na pinapunta ako duman ni kagurangnan dahil may battle, yung pagtitiwala mo na si Lord ang nagtanong sa ako na magpunta naman sa battle na ito, di ako ma-shaken kasi si Lord ang nag-command. Ang kalain-lain, kapunta ka na sa battle, na bako man si Lord ang nagsugod sa tuya. Nakibali-bali kita naman sa battle, na bako ito manalaban. Kaya ang nangyayari, nasug kita, ay day talaga. Daog. Sell you na po. Kandado na that you are in the winning side. Tatak na, nanggana ka na. Ano man ka, di ako paaya doon yung kagurangnan. Basta alam ko maabot ang panahon, my body will be glorified. Mga tumpaha mo, na yasugo ko duman, amidst of the wolves. Compare mo naman ang mga sheep sa mga wolves. Ang mga sheep, mga mo. My point is, we really need to trust His word. Put on the armor of God, full armor of God, so that you may be able to stand against the schemes of the enemy. For we do not wrestle against flesh and blood, but against rulers, against authorities, against the cosmic powers, over the present darkness, against the spiritual forces of the evil in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. Ang pagiging enlisted, binalduan po kita ng kagurangnan. Opo, ang armor na yun, andyan na po sa imo. Iba ka na po kaan. Hindi ko lang alam kung sino nakakahag. The full armor of God is given to you. Nung time na nag-surrender ka, sige, Lord, nakampi mo na ako. The prodigal son. Nung time na decision sa sarili niya na magbalik ako sa kagurangnan, magbalik ako sa ama, masurrender ako sa inyo otro, masurrender ako sa inyo otro. Anong gini mo that time? Binaduan siya ng bado na dapat karapat sa inya, dapat itong yasuyot niya. Bako yung bado na taga-atama ng urig. Bako yung bado ng alipin. Likewise, yung time na namimpidan tayo ang kagurangnan, namimpidan tayo ang katotohanan, we were clothed with the righteousness of God. We have given the full armor of God. Adyan po ito sa saindo. Di ko lang alam kung yakalawang na kasi ini mga nini. Di ko alam kung masan made-an. Kung siya hari. Made of ano siya. Pero ang mahalaga guys, alam ta na kaya niya mag-stand against the schemes of the enemy. Kaya niya magtudla. Ilabas niyo na! Lumasan sa data! Posisyon! Pag nagtanong sila ni posisyon, dapat. Amen! Ay, hayat Lord, hanapin ko muna. Okay na Lord. Ay na, kung kasorry ni ko na yung battle, ngunyan ka palang mahanapan mo mga gagamitan. Dapat inais mo na, nilaban mo na, inayos mo na. Para,
yan. Pag may mga hapon, magasayaw, no? Bukay, sukotsilyo ko yan, sukotsilyo ko yan. Ay, dai. Hinapunan ka na kargado na surat nindo, hindi ka pa nakalatin. Mga ano mga. And likewise, sa tuya, hinapunan na kita ni mga tugang, wala na wala, simba yung mga tugang nita. Anong yagi mo tabangon yan? And even us, nahapunan na kitang identity, nahapunan na kitang hope. Ano yagi mo na? Many of you, gatay-stays pa sa nas. Diyan, ano kaya, sukat ko palang, Lord. Wala na. Pero praise the Lord. Praise the Lord, sabi ni Lord, ang gabos natin nagnakaw sa tiya. May law sa Bible na, hindi ko matandaan. May percentage. Kapag nadakop ka, pag nanakaw ka, pag nadakop ka on the spot, i-return mo yung hinabon mo, double. Tama ba ako? Twice. Kaya sa hinabon mo, i-return mo yun twice or 10 times. Basta may ganong klase sa law ni mga Jewish. Tama ba ako siya? Ha? 7 times, perfection. Pag nakatagpunta ka, naghapon ka sa buhay ko, 7 times ang hinabon mo, ibabalik mo sa ko. That's the law in the Old Testament. Hindi tangal, natagpuan kung yahapunan kita, o dali. Sa full armor, ano yung taba? That's the Word of God. And hindi pwedeng basta-basta magpasiwas ka lang ng Word of God. Yes, you are in the biblical principle, pero di mo nahiling, sutugang mo, nakukuy ka na pa yan, nalugan na dahil mali ang pakawasiwas mo, yung Word of God. And we really need to be trained and to be prepared. Paano magpalangga? Yung usage of that armor is in the Word of God. Therefore, we need to train ourselves and prepare for this battle. Yan yung iabot ko sa inyo, how was our lifestyle? Dapat ang lifestyle ito is in preparation. Pero may handa. We are in the training ground. Pero hain, katuslak baga, hawkrangok, yamaw, shopping, dikti, shopping tuman, pagayan uya, pagayan tuman, kawat uya, kawat tuman. Imbis mag-ehersisyo para sa expansion ng kingdom ni Lord ang ehersisyo. Though there's a benefit, sabi ni Paul, sa mga temporal things, pag-exercise yung body, magkawat, there's a benefit on that. Pero, mas tunang pang pansin ang bagay na inina pang eternal. Kailangan ng submission, decision, submission ng habit ni Tauya kapag enlisted ka talagang pakikialaman ang buhay ni mo. E kung spiritual leaders kita uya, mga kuya sa natin kita na kaya magtuwang, kaya mag-train, di ka mo mag-desire na maging Kristiyano kung di ka mo mapatrain. Kung ako nyo magpa-disciple, magpatutuyo, di na ako maging Kristiyano. Ano bang halaga ka ito? Mapa-reserve officer ka mo. Dahil nga lang ito ay napad ang kakulangan. Gabos nakikipagdigma. Amen? Also, it's a need to address in every churches. Hindi pwedeng na yung mga na-win sa battle, hindi pwedeng matungang lang sa simbahan. Dapat ang church ikuning strategy or tools how to train them. Training in our faith equips us to handle challenges, make wise decisions, and remain steadfast in our mission. You're ready for battle. Ano, gusto mo laban? Ano? Pero dali, minsan paano dito ma-recognize? Alibores na panik kayo, wala sige, kawat-kawat baka mapil. Please ma'am. Dahil na nakipagkawat ka na siya kasi ang utak mo is bakong trained. Na dapat, pag alog kayo niya, lungon mo. Pag alog kayo ni bando kayo, wala na. Even ang mga police dito, or mga uniform personnel talaga, they know. Because in the mga instinct code na, ay, wala rin. Dapat kita din. Dapat alam ta mag-recognize kang bagay na yan. And marirecognize ta, mapupunta kita duman kapag natitrain ang isip ta. They are expected to endure and sacrifice. Romans 8:18, and consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Enlisted are expected to endure and sacrifice. Para sa akin na mga pagtitiis natin sa kasalukuyan,
ay hindi may hahambing sa kaluwalhatiang ipahahayag sa ating balang araw. As I mentioned earlier na we are in the battle, we are in the war, different battlegrounds, iba't iba yung mga pinaglalaban, pero may common denominator kita eh. Okay lang po ba na sa untang sa tuyang isip that hindi ang mission ng kaguranan ay magkasalo kita na paglaban tayo. The Lord has entrusted you a personal battle, hindi dahil hindi mo kaya. Tinaon niya ito sa inya, sa imo, sa tuya, dahil alam niya na kaya mo. We expected to endure and sacrifice. Ka-sacrifice na ba kita? Ga-endure na ba kita? O kuya, kainawat ko ng ga-endure. Kinawat ko ng dasay kang bagay nini. Kainawat ko ng paglaban ng bagay nini. Then, therefore, praise God. Praise God for that. Keep on pursuing Him. Keep on enduring. Madagos na. Sige lang. Amen. Pero naman ba sa mga di pa nakasabot ng pag-endure, hagalan ta sa kaguranan. Let's endure. Lord, tabangan mo ako, Lord, maging matatag sa panahon ko ni Panginoon. Sustain mo ako, Lord, maging masarig. Our enlistment calls us to persevere through different difficulties, trusting that our sacrifices have eternal significance and contribute to God's greater plan. Kasi naniwala ako kung sayalo sa tuyang mind, kung sayalo sa tuyang mission and goal, maski, even it's a minute endurance or detail, endure ka sa bagay na ini just to contribute sa bigger plans ng kaguranan, it matters. Di man nahiling ibang tao, nahiling man ng kaguranan. It matters na endure ka dyan. Hilungon ta lang, does it really contribute to the greater plan of God? Kaya niya ini in the vision na okay lang na mag-suffer ako sa panahon ko ngunyan. Basta yung mga maabot na generation na isin na mag-suffer. May lagpas ko lang ang generation na ini. Na next generation makadangog kang hope na ini. A blessed hope na igunadadangog ko. Hari sa kamurangnan. Ito po yung yata na endurance and sacrifice na yahagad ng mga lingkagurangnan sa mga enlisted. Are you willing to endure and sacrifice? Dahil pwedeng atras sa banti. And yung contribution ng bawat isa, yung maliliit na contribution ng bawat isa, pwede siya maka-strengthen ng ginhawa. Yung date na sakripisyo nimo, nakatabang sa ibang tao. Yung date na endurance nimo, nakatabang sa ibang tao. It is the blessed assurance to those who are enlisted. Ini po, yung assurance ng suportang hari sa kaguranan. I will never leave you nor forsake you. Ano mang armas igwang kaiwan sa battleground, I will never leave you nor forsake you. I will never forsake you, never leave you. That is the blessed assurance that we have in Christ. Once again, this is not a call to be enlisted. This is a reminder, an awakening to those who are enlisted already, to play their role, to stand their ground, to wage a war against the enemy.